Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, anong pinaka-love niya sa'yo? Or anong pinaka-love niya tungkol sa'yo? Yan. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yan. So sa video na to, pag-usapan natin pinaka-love niya tungkol sa'yo. So pwede itong isang tao na iniisip mo. Pwede din ng mga grupo ng tao na iniisip mo kung sino man sila na nasa isip mo. Yan. So you have to use your intuition sa reading natin. As sa members ng Lalisa Superstars, mapapanood yung extended version ng video na to. Yan, excited na ako gawin na reading na to. First time ko itong gumawa ng extended version sa reading. Para sa mga members ng Lalisa Superstar. So kung gusto mo mag-member, madali lang naman na. Hanapin mo lang yung link dito sa YouTube channel ko. And thank you everyone for supporting my YouTube channel. Super na-appreciate ko kayong lahat. So I think all good na tayo. We can start the reading. I'll start with you, Group 1. And thank you everyone for watching our video. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic. Ang topic natin, pinaka-love nila tungkol sa'yo. Yan. So pwede itong isang tao or pwedeng grupo ng tao. So pag-usapan natin. So reminder, this is a general tarot card reading. Take or resonate and leave the rest. Nag-sign up ka sa membership ko, mapapanood mo yung extended version ng reading na to. Anong love niya tungkol sa'yo? 8 of Wands. So gusto ko ng person na to, ang sound ng voice mo. Yes. May something na maganda sa boses mo. Center of attention ka talaga. Gusto niya yung style mo. Style ng pananamit, style ng pagsasalita. Speaking of once, sa reading, ayusin natin to. Pangiti ko lang kayo. Malakas kasi dito Leo energy. So, anong love niya tungkol sa'yo? Komportable ka sa attention. Yes, very comfortable. Komportable kang pinapanood. Pwede marami dito. Nakikita ka talaga sa social media, like meron kang following. Yes. So, gugustuhan niya sa'yo yung pagiging natural born leader mo. Very inspirational ka sa person na to. Nagugustuhan niya yung charisma, confidence na dinadala mo. Kahit sa ka magpunta. Marami dito very generous, mabait, matulungan. Mahilig mag-donate. Mahilig ka mag-share ng mga posts tungkol sa mga donation drive, mga charity, pagtulong sa ibang tao. And nahahalata kasi doon na isa ka din mabuting tao. Parang gusto mo tumulong sa marami nangangailangan. Gagamitin mo yung power, yung charisma, confidence mo para makapag-build, makapagtayo ng something na makatulong para sa iba. Marami sa inyo nagpagawa ka ng bahay para sa ibang tao. Alam ng person na to, tumulong ka sa pwedeng sa pagpapagawa ng bahay ng magulang mo or pwedeng sa pagpapagawa ng bahay ng kapatid mo. Parang may pinapagawa kang bahay eh. Pwedeng na-amaze siya sa'yo sa dedikasyon mo sa pangarap mo. Napaka-determinado. May possibility. Nagugustuhan ng person na to yung passion. Yung passionate quality mo. Ang mga Leo or fire sign, more passionate. Minsan matigas na nga ulo eh. May judgment. Di naman. Gumagawa ka talaga ng paraan. Maparaan to si King of Wands madiskarte sa buhay. Love niya yan tungkol sa'yo. Ang 7 of Pentacles, more ito, investment.
So, nagustuhan ng person na to na nag-iisip ka tungkol sa future. Sa tao na concerned ka sa pupuntahan ng mga pinaghihirapan mo ngayon. Meron ka mataas na pangarap. Malakas sa intuition mo. Nagugustuhan niya yung alam mo kung saan dapat pumunta, anong dapat gawin. Parang meron kang compass. Parang meron kang malakas na intuition. Alam mo yung tipo na pag-partner mo isang tao at may hinahanap ka, nahanap niya agad yung hinahanap mo. Or alam niya kung saan ka dapat tumingin or ano yung dapat mong gawin. Nagagabayan mo ang person na to. Kung isa kang very spiritual person like tarot reader, then nagugustuhan na person yan sa'yo. Nahiwagaan siya sa'yo. Para sa mga katulad ko tarot reader, tao din kami, no? Kayo talaga eh. Mapagiti ko lang kayo. Minsan lang, may impression ng mga tao sa mga tarot readers na very spiritual or psychic. Pwede naman talaga eh. Pero, normal din kaming tao. We're human. Napaka-humble mong person. May posibilidad. Pakaramdam ng person, very talented, very gifted kang person. Ang damong itinatago. Pinapakita mo lang yung gusto mong i-share, ipakita. Marami ka pa talagang sa Tagalog, may bubuga. Marami kang maipapakita. Marami kang talento. Marami sa tao na sumusubaybay sa buhay mo. Gugustuhan nila sa'yo pagiging creative mong person. Very talented. May possibility. Yung parang creativity na hindi mo expected. May something real or royalty sa energy mo. Kung mabait ka sa magulang mo, then love ng person mo yan tungkol sa'yo. Matulungin ka sa parents mo. Concern ka sa magulang mo. Malakas sa masculine energy mo kahit babae ka. Dahil seeking of ones siya sa reading. More seeking of ones ka sa confidence ang dala niya. Alam mo yon, lakas ng loob, confidence. So, isa kang matapang na person. Malakas ang loob. Ang bilis mo sa paggawa na aksyon. Pag importante sa isang bagay, gumagawa ka talaga ng aksyon, mabilis papunta sa bagay na yon. Pakiramdam ng person, bilis mo makamanifest. Manifest sa paningin ng person na nakukuha mo lahat ng gusto mo. Pwedeng napapansin niya, bilis ng pacing mo. Mabilis kang maggawa ng desisyon and mag-move papunta doon. Ito parang walang hinihintay, dire-diretso lang. So, more ka sa action. More gumagawang action. Action-oriented kang person. May possibility. Marami kang option pagdating sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Alam ng person na to na marami kang option talaga. Like, marami kang option ng pwede mong puntahan, marami kang option ng pwede mong gawin, marami kang option kung anong business ang simulan mo. Marami kang din pwedeng pagpilian pagdating sa kung anong magiging trabaho mo. Parang open ang possibilities para sa'yo. Parang isa kang tao na alam mo kung anong dapat gawin. Anong dapat unahin. Pwedeng pinakalab niya sa'yo yung pagiging leader mo. Natural, born leader. Parang nakikita niya yung leader qualities sa'yo. Gusto ng person na to mag-invest sa'yo. Hindi ka mabilis makontento sa mga bagay talaga. Wala masama kung hindi ka nasasatisfy eh. Gusto mo pa ng more, makagawa ng more. Pwede mataas talaga yung pangarap mo. Kung kasi may bahay ka na, parang gusto mo pa magkaroon pa ng another house. Pwede mo tingnan ganon. Let's say may kotse ka na, gusto mo pa ng isa pa. Parang hindi ka na tumitigas sa pangangarap. And gusto niya yung tungkol sa'yo eh. Minsan pag ang taong kasama mo, mataas ang pangarap, nadadala ka eh. Na-inspire ka, na-motivate ka. Pwedeng ikaw ang number one na nagmamotivate sa kanya. Naabutin niya ang pangarap niya or inspirasyon kanya talaga sa pag-abot niya ng pangarap. Pwedeng love niya sa'yo, na-inspire mo siya. Sa pinakamalalim na level, na-inspire mo ang person na mangarap ng mataas dahil sa mga aksyon na ginagawa mo at nakikita niya sa'yo.
Parang gusto kanyang gayahin, gusto kanyang tularan. Parang gusto niyang maging katulad mo. Parang iniidolo ka niya. Pwede pakiramdam ng person na to na advance ka sa karamihan. Advance. Medyo parang nauuna, visionary. Meron kang nakikitang pangarap na possible, hindi nakikita ng iba. Pero naniniwala ang person na to na alam mong ginagawa mo. Anong love niya tungkol sa'yo? Pinaka-love niya tungkol sa'yo. Sure ka sa sarili mo. Sure ka sa kakayanan mo. May confidence ka sa sarili. Umaangat doon. Mapababae, mapalalaki. Kung babae ka, sure ka sa gandang taglay mo. Mga sure kung maganda ka. Ngayon, this is a general tarot reading. Mapagiti ko lang kayo. Nandito ka, i-claim mo. Siyempre. Si King of Wands sa reading mo, maganda ka. Mapili yan si King of Wands eh. Mapili. So kung pinili ka ng person, then medyo may something na magnetic sa beauty mo. Si High Priestess pag nasa reading, kung babae ka, then isa kang babae na parang untouchable. Parang mahirap mapasagot. Partner mo tinatanong mo, then ang gusto niya sa'yo, nahirapan siyang pasagutin ka, nahirapan siya sa'yo, pinahirapan mo siya, nag-invest siya sa'yo. Ang dami niyang sacrifice para sa'yo. Yung iba sa inyo, pinagpagawa ka muna niyang bahay. Binili ka muna niyan sa sasakyan. Papangiti lang kita. Parang marami siyang pinatunayan pagdating sa pagmamahal niya sa'yo. And nagustuhan niya yan sa'yo. Sa pinakamalalim. Parang pinahirapan mo siya. Pero tuwan-tuwa siya. Nahirapan siya ng konti. Parang gano'n. Na-challenge siya sa'yo. Na-challenge siyang person sa'yo. Parang yan ang pinaka-love niya sa'yo. And challenge na yon. Kung lalaki ka naman sa reading, anong pinaka-love niya sa'yo? Ikaw ay isang leader na gusto niya sundan. Tiwala siya sa plano mo. Alam mo ang gagawin sa buhay. Hindi ka titigil hanggat di mo maabot ang pangarap mo. So, may tiwala sa'yo ang partner mo. Nagustuhan niya yan sa'yo eh. Para isang lalaki may plano sa buhay, may pangarap, hindi lang sa pamilyang bubuuin niya, pati sa mga magulang niya. Nakikita niya sa'yo yung pagiging isang mabuting anak. Mapagmahal sa mga magulang. Pinakalam niya sa'yo yung possibility na sure ka sa kakayanan mo. Tiwala ka sa sarili. Confident. Medyo mataas dito, confidence. Hindi nga na matalino madiskarte. Ginagamit mo yung talento, skill mo, kakayanan mo para tulungan ang sarili mong gumanda ang buhay mo. Nagugustuhan niya sa'yo. Pagiging maparaan, madiskarte. Kung isa kang tao na freelancer, entrepreneur, yung parang nagbi-business ka, na nagugustuhan niya yan sa'yo. Tiwala ka sa sarili mo. Mahirap magtiwala sa sarili kapag hindi okay nangyayari. Pero napapansin ng person, sa kabila ng mahirap na nangyayari sa paligid, na doon pa rin tiwala mo sa sarili mo. Di ka natitinag sa mga pagsubok. And handa ka pa rin tumulong kung kinakailangan. Sa members ng Lalisa Superstar, pwede nyo panoorin yung extended version ng video na to. Parating call go na tayo. If gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. Sana ko ang messages na para sa'yo sa reading natin. And have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading group 2. Subak tayo sa topic. Pinaka-love niya sa'yo. Live and learn. So marami kang natutunan sa buhay. Marami kang pinagdaanan. Marami kang napagtagumpayan. Yes. Yung mga napagdaanan mo sa buhay, kakaiba. Marami sa inyo talagang mabibigat na pagsubok, dinaanan mo. Parang ito yung binago ka ng life experiences mo. Nag-mature kang sobra. Hindi ka basta-basta pumapasok sa relasyon. Hinahanap mo talaga si the one. Pero gusto mo talaga yung tao na one of a kind. You can't replace me. Time to shine and bust down the 80s. Sex desire. Let's do what we both desire. Naparap pa. Kapag di ko lang kayo. Alisa kang very
sabihin na natin na one of a kind person, big picture thinking. Titingnan mo lahat sa pangmalakihan, para talaga emperor. Pwede ayaw mo ng pagkakagulo-gulo. Hinahanap mo talaga yung the best sa mundo na to. Pwede mahilig ka sa travel, kasi nandito on the world card. Alam mo yung mga tao na well-rounded. Kasi marami silang nabasa, marami silang napuntahan, marami silang nakilala, marami silang naiintindihan sa mundo. Possibility din na very creative kang person at practical, magkasabay. So yung ideya mo, ginagawa mo ng paraan talaga na ma-express mo yung ideya mo. Pero isang tao ka may paninindigan. Kapag naniniwala ka sa isang advocacy or sa isang bagay, pinaninindigan mo talaga. Marami dito mataas ang faith mo kay God. Ang gugustuhan niya sa'yo. Para ka isang compassionate leader, may pagmamahal ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. May mabuting intensyon, pwede nakikita niya sa'yo yung paninindigan, pagsasabi na totoo, pag-apply ng natutunan mo. Kung may nabasa ka, ina-apply mo. Matalino ka sa paningin ng person. Gusto niya sa'yo matalino ka talaga. Matalino at masayahin, magkasama. Matalino at masayahin. Hindi ka nabibigay ng matinding pressure sa mga tao sa paligid mo. Willing ka magbigay ng pagkakataon sa isang tao kahit paulit-ulit. Medyo malalim ka magmahal. Hindi mo makalimutan ng mga tao minamahal mo. Pero sa inyo, unforgettable ka sa person. Kung mentor ka ng person na to, like teacher, mentor, coach, or kung ano pa man, sabihin natin na boss, then anong love niya sa'yo? You're the best. Best leader na nakita niya. Saludo siya sa'yo. Nakita niya yung pagiging compassionate leader sa'yo. Na parang iba ka sa nakasanayan niya. Parang kasi nakita niya sa'yo yung leader na may puso. Parang yun anong love niya sa'yo? Love sa ginagawa, love sa tao, nakapaligid sa'yo. Yung judgment card kasi dito, para mapapansin mo, para may lumalabas sa kanya na parang soul. Yan ang love niya sa'yo Yung parang purity na yan, na parang sa kabila ng status mo, sa kabila ng meron ka, sa kabila ng pagiging mayaman mong tao, pagiging kilala, pagiging masagana ang buhay, isa kang taong simple, pure, sa loob, parang hindi mo itinataas ang sarili mo, nakikita mo sarili mo as pareho lang ng ibang tao sa paligid. Humility. Talagang nakatapak ang paa mo sa lupa. Pinapanatili mo, nakatapak ang paa mo sa lupa. Love niya yan sa'yo Parang nagiging kang one of a kind sa isip niya. Pag-aralan mabuti. Marami sa inyo magaling kumanta. Yes. Marami sa inyo, very artistic, creative. Yes. Ikaw yung tao masasandalan niya, makapitan niya. Or basta nandiyan ka, alam niya safe siya. Pwedeng love ng person na to yung emotion na napipil niya pagkasama ka. Or yung peace na napipil niya pag nandyan ka. Kung matagal mo tong kaibigan, or dati mo tong kaibigan, then love niya sa'yo yung hindi ka nagbabago sa kabila ng mahabang panahon na hindi kayo nagkikita. Natili ka pa rin yung tao na yun na naaalala niya. Hindi mo basta kinakalimutan yung pinagsamahan nyo. So I think I'll na tayo sa reading group number 2. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Taro. Thank you so much sa panonood ng video natin. Kung bago ka sa channel ko, and nagustuhan mo mga content na ina-upload ko sa YouTube channel ko, definitely you can help me grow my channel. Thank you everyone for helping me and supporting Larissa Taro. Sa members ng Larissa Superstar, ginawa ko na extended version ang video na to. So mapapanood may extended version. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Taro.
Thank you so much sa panonood ng video natin. Kung bago ka sa channel ko and nagustuhan mo mga content na ina-upload ko sa YouTube channel ko, definitely you can help me grow my channel. Thank you everyone for helping me and supporting Lalisa Taro. So I think all good na tayo, group number 2. Thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. Anong pinaka-love niya tungkol sa'yo? Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So anong pinaka-love niya tungkol sa'yo? Bigyan mo siya ng suspense, mystery, takot, intimidation, yung negative emotion na dinadala mo sa relationship. Pwede love niya sa'yo yung paging matigas ng loob mo. Malakas ang control. Malakas ang power of the mind. Si King of Swords kasi, king ito na konektado sa thoughts. Sabi niya ng mga entrepreneur pag na-control mo yung thoughts and yung environment, then, yung feelings madali na. Matalino siguro ikaw na person. Matalino ka sigurong person. Ano love niya sa'yo? Hindi ka niya mautakan. Hindi ka niya mabasa. Hindi niya maintindihan kung anong naglalaro sa isip mo. Minsan hindi niya maintindihan kung may feelings ka ba sa kanya. Very stoic. Ito yung stoic sa King of Swords. Parang emotionless. Hindi natin sinasabi hindi ka mabait sa person. Hindi naman. Para lang napaka-guarded mong person. Mataas ka sa boundary. Hindi ka nag-engage sa negativity. Ano ibig sabihin nun? Kapag negatibo yung napipil mo sa paligid, hindi ka nagre-react. Love niya sa'yo yung hindi ka nagre-react. Hindi ka nagre-respond. Hindi ka madaling ma-trigger. Hindi ka na-intimidate. Parang very stoic. Pwede nagugustuhan niya sa'yo yung paging kalmado mo. Meron kang kakaibang paraan ng pag-solve ng mga problema. Very balanced person ka din. Lalim mo mag-isip. Minsan pinapasakit mo ulo ng person. Hindi sa negatibo. Pwede mo itik na negative yon. Like negative, pinapasakit mo ulo niya, hindi ka niya maintindihan, naguguluhan ang isip niya tungkol sa'yo. Pwede may something na hindi niya maintindihan sa'yo. Pwedeng ayaw niya talaga nagagalit ka sa kanya. Pwedeng love niya yung feeling na pag nagalit ka, kinakabahan siya. Kung isa siyang very strong na person, then nakahanap siya nakamatch. Love niya yung feeling nakahanap siya ng isang tao na matigas na ng loob. Hindi basta-basta sabihin natin na bumibigay sa pressure ng gagaling sa ibang tao. Love niya yung pakiramdam na kaya mo panindigan yung mga sinabi mo. Mataas ka sa integrity. Ang Two of Pentacles, card ito kapag magaling ka mag-multitasking. So may grace under pressure ka. Kung boss mo tong tinatanong mo like, boss, katrabaho, or mga tao na sa trabaho, anong love nila sa'yo? Hindi ka nagpapa-apekto sa mga negatibong sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Kung may naririnig ka mga hindi magagandang salita tungkol sa'yo, hindi ka naapektuhan. Possible, open ka din tanggap na ng feedback or criticism ng ibang tao. Kasi hindi ka man naapektuhan Marami sa inyo, hindi ka masyadong naapektuhan sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. May posibilidad, isa kang tao na pag hindi mo na talaga kaya ang sitwasyon, nag-walk away ka. Nagugustuhan niya sa'yo maraming beses sa life mo. Ginawa mo na talaga yung point of no return. Yan yung 8 of Cups walking away. Point of no return. Sabihin, gawa ka mga actions sa buhay mo na pag ginawa mo to, wala ka na mabalikan. Example, lumipat ka ng tirahan, ibinenta mo na yung bahay at lupa, tumira ka sa abroad, nag-resign ka sa trabaho. Yung mga parang mahirap na desisyon, nakita niyang ginawa mo, and hindi ka natinag sa decision mo. Pwede sa kang tao na nag-stand ka sa desisyon mo kahit anong bunga ng desisyon mo. Kung let's say,
ginawa mo isang desisyon, di naging maganda yung resulta, okay lang sa'yo. Tuloy-tuloy ka pa rin sa paglalakad. So, isa kang tao na tanggap mo ang bunga ng mga desisyon mo. Handa kang harapin ang consequences ng desisyon mo. Pwedeng patas ka na person. Ayaw mo ng pakiramdam na may inaapi, may naagrabyado. Hindi ka madaling masilaw ng material na bagay. Willing ka mag-walk away kahit na maganda yung offer kung hindi galing sa mabuti. Mataas ang level na integrity mo. Ayaw mo ma-involve sa mga bagay na hindi maganda. Ano yung sabihin nito? Kung napapansin mo na merong hindi maganda nangyari, merong unfairness, merong something na negative, hindi ka sumasali. Pwedeng hindi ka mahilig sumali sa gossip or hindi mo talaga gustong pinag-usapan ng ibang tao. Pwede wala ka talagang care. Sige, go short ka sa sarili. Meron dito blind. At sa sariling blind, hindi naman. Parang ito yung, alam mo yun, kasi sinasabi nila yan, hindi kayang tulungan maglakad ng isang blind ng isa pang blind. Hindi kayang gabayan ng isang bulag ng isa pang bulag. Alam mo, parang ganun siya. Kailangan ng isang tao nakakakita para magabayan ng isang tao na hirapan makakita. So, ano nagugustuhan niya sa'yo? Na parang hindi ka bulag sa nangyari sa paligid. Alam mo na may mga tao sa mundo na may intensyon na hindi maganda at nararamdaman mo pag malapit sila sa paligid mo. Malakas ang kutob mo kapag isang tao mayroong hindi magandang intention sa'yo. May possibility. Hindi ka takot mag-walk away sa maraming tao or sa maraming sitwasyon kasi kilala mo sarili mo eh. Hindi ka takot na gawin yung tama kahit na ikaw na lang naninindigan. Alam mo yon. At yung parang gagawin ko yung tama kahit kalaban ko lahat. Disiplinado kang tao. Naniniwala ka na marami pang opportunities na ghihintay sa'yo kahit pa iwan mo ang isang bagay, kaya mo magsimula ulit. Marunong ka mag-bounce back. Kung ex mo yung tinatanong mo, ano love niya sa'yo? Ayaw mo kapagbalikan sa kanya. Mapagitila kita. Ayaw mo na balikan siya kasi nasaktan ka sa nangyari. Pag sinabi kasi patawarin natin isang tao, it's a choice. Tayo kasi may choice kung gusto natin patawarin isang tao or hindi. Choice ng tao yon. Walang tao makakapilit sa'yo kung gusto mo patawarin isang tao. Ako personally naniniwala na, yes, kailangan magpatawad. Marami kasing dahilan na ako personally, share ko lang yung sa paniniwala ko. Bawat emotion kasi may energy siya na parang pumuputas sa katawan. Speaking of sir, parang doktor pa naman yun. Papagtila kita. Pero ganun siya. Bigay ko lang. Sa naalala ko, sa research na ginawa ko, total, isa ka naman matalinong tao, sa naalala ko based sa memory ko, pag isa kang taong mapagtanim na sama ng loob, like masama talaga ang loob mo, dalawa lang pwedeng puntahan talaga niyan eh. More sa problema ka sa heart complication doon or magka-problema ka sa bandang tiyan. Pagka nagtatanim ka sa manloob, example, resentment. Yung resentment, isa siya sa pinaka kailangan nating harapin. Ang resentment kasi sama ng loob, parang patong-patong na kasalanan ng isang taong hirap patawarin. So, yung parang namumuhi. Yung sa Tagalog yun namumuhi kasi isang tao. Kapag nagkaroon ka ng galit sa isang tao, tumagal ng taon na, mahirap siya. Kapag hindi mo yun in-accept, like, tinanggi mo pang galit ka, yung parang alam mong galit ka, hindi mo pinapansin, pero alam mo masama loob mo, hindi mo pinapansin. Pwedeng ang part ng katawan na maapektuhan nun, more doon sa bandang tiyan. Kung anong organ na doon sa bandang tiyan. Okay ko lang. Hindi man ako doctor, nagsasabi yan, I'm a tarot reader. Napanood ko yun at one point sa isang video about energy. Na pag may emosyon tayo na feel, kakambal siyang organ sa katawan. Like example, kung natatakot ka, more parang gusto mong pumunta sa CR. Diba? Or kapag galit ka,
Pag galit na galit ka, parang tumitikas yung bandang tiyan mo. Parang yon. Kaya makakabuti kung resentment, kung galit, kung matinding galit, sama ng loob, talagang makakabuti yung pagpapatawad. Talaga, forgiveness. Hindi para sa ibang tao, para sa'yo. Para, diba, maging healthy kang person. Hindi yung energy makulong sa katawan mo. Kasi kailangan ng energy gumalaw. Lahat tayo energy. Energy tayo, energy lahat. Pati pera, energy, kailangan niya mag-circulate. Yung pera, energy, kailangan niya umikot Kailangan niya paikutan. Kailangan niya ibigay palabas. The more na-stuck ang isang pera sa isang lugar, nawawalan siya ng value. Parang ganon. Ganyan din sa energy ng tao. Kailangan niya umikot, gumalaw, mag-flow ang energy. So kapag galit ka, may energy na stuck sa isang part ng katawan mo din. Pag-aralan mo sinasabi ko, pwede matalino kang person, nagugustuhan niya sa'yo yung research na ginagawa mo, yung mga pinapanood mo, inaaral mo, mga hypothesis. Genius nandito Alam mo yon? Maganda kasi pag may natutunan ka, tingnan mabuti, apply mo, pag-aralan mabuti. Diba? Lagi sasabi yan tayo pa rin may control kung anong meaning ang ilalagay natin sa isang bagay. Sa napanood ko lang na video na yon, and tinignan ko siya sa mga taong kakilala ko personally, yung mga naging medical conditions nila. Medyo nag-match talaga siya. Medyo nagmamatch siya sa emosyon at kung ano yung naging medical condition. Kaya mahalaga yung pagpapatawad sa paningin ko. Mahalaga siya para yung energy mag-flow. Talagang kusa na siyang gumalaw and mag-flow, lumabas na siya sa katawan mo and lumabas, umalis. Parang yan. Kaya diba sasabi nila, stress number 1 yan. Nakakapangpahina ng tao. Stress. Kasi parang siya energy na kukulong Stress. Na makakatulong sa atin, maglakad-lakad. Diba? Meditate, umupo, mag-relax. Kung may mga negativity sa paligid, mga stress, pressure, wala masama na mag-unwind. Pumunta sa lugar na gusto natin. Kung malapit sa beach, kung malapit sa nature, wala masama. Makakatulong sa atin lahat yun. Makakatulong din yung support ng family. Pwede niya ng love niya sa'yo Alam mo kung paano mo tutulungan ang sarili mo sa mga stressful na sitwasyon. Sa paraan ng pag-aaral tungkol sa stress, pag-aaral kung paano mo papalakasin ang sarili mo. Hindi ka tumitigil sa pag-aaral. Grabe, talino mo siguro ang person. Pag-aralan mabuti. But I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ang video. If gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. At sa mga members ng Lalisa Superstar, mapapanood mo yung extended version ng video na to. And thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo, group number 3. And I'll see you again on our next reading. Namaste!